gabi, nasa kwarto lang ako. Relaxed lang, nanonood ng YouTube. Tahimik yung buong bahay. Kasi si mama, wala pa. At yung bunso kong kapatid, nasa kabila pa raw na kwarto. Mga bandang 9:00 yun. Tahimik sa labas. Pati aso naming madaldal. Walang kahol. Bigla, bumukas yung pinto ng kwarto ko. Napatigil ako. Kasi wala namang dapat papasok. Yun pala, yung bunso kong kapatid. Medyo kinakabahan yung itsura niya. Parang may gustong sabihin pero nag-aalangan. Sabi niya, "Ate." Tapos tumigil siya saglit. Nakatitig lang sa akin. Kaya ako, napakunot noo. O bakit? Dahan-dahan siyang lumapit at bumulong. "Ate, sino yung babae sa sala?" Doon na ako kinilabutan. Agad kong napapos yung pinapanood ko. Sabi ko, "Anong babae? Anong sinasabi mo?" Seryoso yung mata niya. Yung nakaupo sa sofa, nakaputi. Para akong natuyuan ng lalamunan. Ang sala namin kasi, diretso lang mula sa kwarto ko. Makikita agad yung sofa. Siyempre, hindi ako agad naniwala. Pero, kita ko yung takot sa mukha niya. Hindi yung biro. Kaya tumayo ako. Binuksan ko yung pinto ng mas malaki at lumabas kami papunta sa sala. Bawat hakbang, parang may bumibigat na hangin. Tahimik. Walang kahit anong tunog, kundi yung tiktak ng wall clock. Pagdating namin sa sala, tumingin ako agad sa sofa. Walang tao. Walang kahit anino. Ang ayos-ayos ng unan. Parang walang gumalaw. Wala namang tao. Sabi ko, pilit kong pinapakalma yung kapatid ko, pati sarili ko. Pero bigla siyang kumapit sa braso ko. Mahigpit. Nakita ko nanginginig yung kamay niya. "Ate, andyan pa rin siya." "Ha? Saan?" Dahan-dahan niyang tinuro yung sofa. Kanina nakaupo lang siya. Ngayon nakatingin na siya sa atin. Parang nanlamig lahat ng dugo ko. Hindi ko na inintindi kung may nakikita nga siya o wala. Hinila ko siya pabalik sa kwarto. Sabay sara ng pinto. Ikinandado ko agad. Doon kami nagkulong. Halos hindi humihinga. Nakaupo kami sa sahig. Magkahawak kamay. Habang sa labas ng kwarto, ramdam kong may presensya. May nakatingin. May nagmamasid. Tinawagan ko si mama. Halos pasigaw kong sinabi, "Ma, umuwi ka na. Please, umuwi ka na." Tinanong niya kung bakit. Pero hindi ko may paliwanag. Sabi ko lang, may nararamdaman kami dito sa bahay. Habang naghihintay, yung bunso ko tahimik lang. Pero maya-maya, sa sobrang lamig ng hangin, bumulong ulit siya. "Ate." Hindi siya umaalis. Nakatayo na siya ngayon. Malapit na siya. Hindi ko na alam kung iiyak ako o tatakbo palabas. Pero nanatili lang kaming nakakulong. Hanggang sa dumating si mama. Pagkarating niya, biglang gumaan yung pakiramdam ng bahay. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung guni-guni lang ba ng kapatid ko o may ibang nilalang talaga na nakatira kasama namin dito. Like and follow para hindi ninyo ma-miss ang mga susunod na kwento na baka mas nakakatakot pa rito. Kung meron kayong sariling karanasan, i-share nyo sa akin. At baka ito na ang susunod kong ikwento. Hanggang dito na lang muna. Baka may nakikinig na rin sa paligid nyo.